good morning! Happy partners all over the world! It's a very, very exciting day today. Ayan, nandito na ang ating... Hi Kuya Arman! Ayan, nandito na yung ating the man of the hour. Yan, si Crison J. Morales. Siya po yung maglalabas today ng kanyang brand new Montero Sport at the age of 22. Grabe naman talaga, napakalapit. Nagbayad ka na, Doy? Yeah. Ay, grabe. Bets yan. So, maya-maya makikita na po natin yung kanyang unit and i-explore po natin syempre kasama siya. Anong pakiramdam mo ngayon, Doy? Grabe, hindi ko ma-explain. Oo. Para akong sobrang lamig pero pinagpapawisan ako actually. Nakatulog ka ba kanina? Meron siguro mabilang lang yung ano. Kasi tulog, gising. Oo, parang mahaba ba yung oras? Oo, nagpa-music na lang ako. This is the moment. Aba, malupit ka talaga. yung music. Kaya grabe, sobrang nakaka-excite na dati, pinangarap ko lang. Ito yung vision na pinakita ni Mentor Tanya sa akin na kaya din maabot dito sa negosyo. At kaya, grabe guys, sobrang dami, sobrang iba-ibang background na nahit. Ako personally, very amazing kasi bago lang din ako sa itong negosyo, first timer, literal talaga na walang-wala nung nagsimula. Pero here comes, because sinunod lang yung sistema, sineryoso yung negosyo natin kasi one thing is for sure, lahat naman mapag-aralan eh. Isipin niyo po, yung pagiging pulis ko, sinacrifice ko para dito. Diba? Itong tulong ng pag-uusapan, sobrang mas magandang gawin ang negosyo kasi sobrang daming taong nangangailangan ng pagkakitaan, especially kadalasan ng problema, pera. Kaya it's better, ito yung sineryoso ko. At nandito ako ngayon, kasama ni Mentor Tanya, kasi sobrang swerte nyo, sabay lang. At grabe, ito dati... Saka produkto ka ng online eh, no? Oo, Ano na siya talaga. hindi na niya inabot yung mga traditional or yung mga old ways of doing network marketing. Ang naabutan niya na talaga yung online. Kaya talagang sobrang bilis. Ilang months nga doy? 1 year and ilang months? 1 year, 1 month naging MC. Tapos 1 ngayon, year, 7 months. labas ng Sasakyan. brand new car. Oh my goodness! Yeah. Yeah, mamaya abangan natin yung kanyang car. Nagbabayad mo na tayo. Grabe, exciting. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends. Nandito tayo ngayon, nakasakay tayo sa brand new Montero ng walang iba, kundi ang aking pinsan na grabe po talaga, palaki ng palaki ang resulta.
Dito sa negosyo natin, si Coach Crison J. Morales na gabi kakalabas lang po niya netong kanyang brand new na car. May bago pa. Top of the line because of empowered consumerism. And sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, Doy, pakilala ka naman muna sa ating mga audience. Ayan, hello guys, good morning po. And again, this is Crison J. Morales. 22 years old pa lang po ako, hindi po 18, 22 years old po. Na ngayon, grabe, isa na po sa pinakabatang naging milyonaryo po dito sa negosyo natin. At the same time, nakapagpalabas ng brand new car at grabe. At background ko po, dati po akong criminology graduate and supposed to be magpupulis ako pero di ko siya tinuloy kasi ako po yung klaseng tao talaga naniniwala, especially sa panahon ngayon na hindi lang talaga employment ang sagot para magbagong buhay natin. Yes, tama. So, paano ka, Doy, na-involve sa gantong business? Para naman doon sa mga hindi pa alam yung kwento mo. Ayun, bali na-involve ako sa ganitong negosyo nung graduating student ako. Bali actually, na-meet ko yung negosyo through Facebook lang. And actually, siguro, I'm sure, ikaw din na napanood mo tong video. Dati, nanood-nood lang din ako. And ako personally, na-hook up ako at nakapag-join ako through his post lang din ni Mentor Tanya. Tulad ng pinost ko nung last dati, ako lang yung nanood-nood ng post at ngayon ako na yung nandito. Grabe, graduating student ako noon kasi parang hindi ako masaya sa ginagawa ko kasi paulit-ulit na lang ginagawa ko at hindi ko nakikita yung sarili ko nagsasucceed kasi first, hindi ko choice yun. At pangalawa, mahirap gawin yung isang bagay na napipilitan ka lang kasi you have no choice. At ako yung klaseng tao naniniwala na we have all the choices in our lives na kailangan natin ma-explore. At yun pala, dito ko lang nakita sa Facebook nung graduating student ako. At yun, wala, sinungkaban ko agad, nag-message ako agad kay Upland. Kasi sabi ko, bakit sobrang successful niya na babae naman siya? Ako kalalaking lalaki kong tao, grabe kong exercise ginagawa namin sa training namin. Pero bakit hindi ako naging successful? Diba? So sabi ko, siya nasa pagnenegosyo, ako nasa papuntang empleyado. So sobrang layo. So sabi ko, in order for me na makuha ko yung resultang meron siya, gawin ko kung ano yung ginagawa niya. Ayun, join agad. Tama. And alam mo, sa pagkakaalala ko po sa kanya kasi, talagang sobrang nabaliw po siya. Sorry for the word But then, ano kasi siya, habang student siya, kung nire-review niyo po itong page ko, may video kami nun Nung student siya, tsumeke po kasi siya ng 100,000 nun. Yes. Diba, habang 4th year college. Tapos, kinita niya lang yun ng 3 months. Kaya naman, after niyang gumraduate, talagang goodbye. Goodbye criminology na. And talagang full-time na siya na negosyante dito sa EC. And yun nga, ano ba yung ano mo, Doy? Parang share mo lang din sa audience natin. Bilang isang bata, ano yung nakita mo dito? Kasi hindi naman din naging madali yung decision mo kasi may mga oppositions din, 'di ba? May mga advice tayo from our elders, 'di ba? So, ano yung nakita mo and bakit mo pinanindigan? Ano lang talaga is, sabi ko nga always, especially naririnig ko always sa train, kahit even dati pa na kung gusto daw makita yung kinabukasan mo, tignan mo yung mga taong nauna sa ginagawa mo. So sabi ko, share ko na din sa inyo, yung kapatid ko po lawyer. Yung mother ko po engineer, yung tatay ko po major sa Bureau of Fire. Sobrang dami nagtatanong sa akin, Sir Doy, Crison, Morales, bakit ba yan yung ginagawa mo? Kasi isa lang po ang talagang nakikita ko. Kung gagawin ko yung ginagawa ko, ang buhay ng patutunguhan ko is yung buhay ng father ko, which is okay naman. Pero sabi ko nga, iba pa rin na kumikita ka, na hawak mo oras mo. Yes, may posisyon yung tatay ko. Yes, laki yung kinikita nila. At bottom line, ang pinakakulang kasi sa family namin is oras. So dumating ako sa point na naghahanap ako ng opportunity na makakapagpabigay sa akin ng oras mismo personally. Kasi kung iisipin ko yung pera, okay kami sa pera Ang hinahanap ko talaga is time. Pero nung nakita ko yung empowered consumerism, yung negosyo kung saan nandun si Mentor Tanya, hindi lang pala oras ang ibibigay sa'yo, pati po yung pera, yung income. Kasi isipin niyo po yung check-in na kwento niya kanina, part-time ginagawa yon and full-time police, yun na yung base pay namin. So sabi ko, part-time kung ginagawa ang easy, kinikita ko 30 mil, 40 mil buwan-buwan. Why, bakit ko pa gagawin yung negosyo? Mas magandang tumulong sa kapwa kasi kadalasan problema ng tao pera. So dito sa negosyo natin, isa din way para kung gusto mo talang lumagaw yung negosyo mo is tumulong ka ng tumulong and mas marami na kailangan tulong, especially pera ang pag-uusap. Lalo na ngayon, 'di ba? Yes. Maraming mga nawalan ng work, maraming nawalan ng business. But on the contrary naman, isa po siya sa mga pandemic good news kasi isa lang naman po siya sa mga naging milyonaryo at the age of 21, this pandemic. So nagkaroon po kasi tayo ng virtual millionaire. So isa siya sa mga virtual millionaires. First time na mga nangyari yon
ngayon dahil nagka-pandemic. At ito nga malupit kasi at the age of 22, yan, siya na po ang nagmamay-ari nitong napaka-pogi na car na to. Grabe, first car po sa pamilya namin. Ay, grabe talaga. Congratulations, Doy! And kwento mo naman sa kanila, ano ba yung parang pinaka naging drive mo? Bakit parang batang-bata ka? Alam niyo po ba, ako personally, sobrang nalagpasan niya po yung nagawa ko. Kasi ako, nag-start ako at the age of 23, naging milyonarya ako 2 years. Siya, naging milyonaryo siya 1 year, 1 month lang. Nakabili ako ng car, 2 years na ako mahigit sa business. Siya naman, 1 year and 7 months pa lang. Grabe naman. Tsaka di hamak na mas bata siya, 22 years old. So, ano yung mga pinanghugutan mo or ano yung mga pwede mong i-impart sa mga kagaya mo, Doy, na mga kabataan with regards to your mindset and bakit ganyan yung resulta mo ngayon? From the start pa lang talaga, na-realize ko, yung parents ko talaga, I see them na sobrang pagod-pagod na sa trabaho. Share, tulad na sinabi ko, sa amin personally, sa family namin, first car namin to. Kasi yung pangarap nilang sasakyan, sinakripisyo nila para sa amin. So sabi ko, kung gusto ko na nga lang kumita, bakit ko patatagalan? Kung gusto ko na nga lang makatulong sa pamilya ko, bakit pa? Ayan, at grabe, may sistema na po kasi tayo. And from the start pa lang, sabi ko, ang parents ko, ganun na, yes, they may be successful. Pero tulad na sinabi ko, yung success nila po, success po ng pamilya namin, hindi ko po success. Kasi kung mawawala naman sila, hindi naman ako maging attorney, hindi rin ako maging engineer, hindi ako maging official sa gobyerno. So isa lang na-realize ko, I need to create something na ako yung makikilala at dito ko yung nakikita sa empowered consumerism. At unang-una pa rin nung nag-start ako, I want to prove to them na tama yung decision ko. Kasi sila mismo opposite eh. Parang nag-oppose sila sa akin, naging negative sila sa itong negosyo. Kasi normal naman talaga yon kasi may concern lang din sila sa akin. At yung success kasi na alam nila is yung success na meron sila. At kadalasan, kung ano yung magulang, kapatid, anak, ganun din talaga yung bunso. Kasi actually, bunso po ako. At kung ang malupit lang talaga dito, ako pa yung bunso. At grabe, tulad ng sinabi ko, ano kaya yung pinakamasarap? Sabi ko nga sa kanila hopefully they are very proud of me right now, na kahit hindi man yung success nila na ginawa nila para sa akin yung naging success ko. At isa lang din po ang sagot ko na I'm sure they are really proud. Bakit? Kasi sino mag-aakala guys na ako yung sasagot sa matagal na naming pangarap na sasakyan. Guys, grabe kung helmet lang pag-uusapan. Isa lang, si Upline Tanya mismo personally sabi ko, darating yung panahon yung upline ko sasakay sa akin, hindi na sa motor. At hindi na sa helmet na magkahiwalay. Hiniwalay namin yung plastic pati styrofoam. Si Upline po nakasakay, nakaganon-ganon. Sabi ko hindi pwede. Kung gusto ko na nga may successful, kailangan akong bilisan. We have the system right now na susundin mo na lang talaga. Even ako po, I started new blood. Wala akong experience ganitong negosyo. Pero why did I become successful really very fast? Kasi dito kasi sa negosyo natin, sobrang daming mabibilis. Kailangan mo lang talaga is makinig ka na sumunod ka. Kasi one thing is for sure, itong resulta ko na ngayon, kaya natin itong ulitin sa'yo. Sumabay ka lang kasi ito guys isang living testimony, especially kung ikaw yung klaseng tao naghahanap ng isang testimony na kahit baguhan, negative yung pamilyang nag-start, and even kung wala kang pera mas kailangan natin gawin to. Kasi ako dati guys wala talaga akong pera, kasi kung may pera ako hindi ko na gagawin to, hindi na ako, hindi ko na ako luluwa sa Manila, din ako mag-message sa pinsan ko, really hindi ko na gagawin. Pero kaya nga grabe guys, kung itong kalaki ko ngayon, opposite po ang laki ko dati nung nag-start ako. Payat po siya dati. At grabe guys, dati pa lang naranasan, sabi ko nga, ano pa ba yung klaseng hirap na hindi ko malalampasan sa daming hirap na pagdaanan ko. At nung nag-start ako, normal, mag-a-adjust ka. Dumaan ako sa one day, one eat. Lahat, pero ngayon guys, grabe. Tulad ng sinabi ko, it's not about all the money, it's not about the things that I have. It's all about having a choice in your life na kung saan ka gustong pupunta, anong gusto mong kainin. At the young age, kayang-kaya siyang gawin. Especially pag nasa empowered consumerism ka. Yes! Thank you so much, Doy. And grabe, you are such an inspiration talaga sa lahat ng mga bago, sa lahat ng mga new blood na first time nilang ginawa yung networking, sa lahat ng mga kabataan na talagang hindi naman pala kailangan tumaas yung edad mo pa bago tumaas ang income.
Meron palang isang Crison J. Morales na ngayon po grabe yung kinikita niya talaga ngayon. 200,000, 300,000 per month. 22 years old, driving his own car. This is something na yung empowered consumerism talaga kayang gawin. Kung nakaya po ng isang bata, definitely kaya mo din kahit may pandemic, kahit may COVID, kahit na marami po tayong pinagdaanan na bagyo. It's about time to rise, 'di ba? It's about time na tuparin mo pa rin yung mga pangarap mo kahit na ano man yung mangyari, kasi nandito po kami, pagtulungan po natin para ikaw naman yung next na mabibili mo din yung pangarap mo. God bless po.